Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. So, napapansin nyo sa world at large, medyo unpredictable yung nangyayari, di ba? So, hindi nyo alam kung ano yung next na tariff or interest rate. Medyo volatile, unpredictable. So, in times like this, yung mga investment mo sa stocks, sa US, sa Philippines, mostly volatile din. So, they go up, they go down. So, yung iba napapabenta, so nagiging totoo yung loss na yun. Merong mga tao na gusto ng safe na investment in times like this. So, tingnan nyo na lang yung mga news, di ba? Meron daw new trade war na ginagawa si Trump or tariff wars. Sa Philippines naman, halos flat. Negative 3.41% year to date ang PSE. And going forward this year, parang hindi mo alam kung ano yung magiging resulta, di ba? So, in times like this, gusto mo maging certain na magkakaroon ka pa rin ng gains other than investing sa stocks. Pwede kang pumunta sa mga safe and risk-free na investments. So, ang tinutukoy ko dito is yung mga treasury bills or treasury bonds. Ngayon, meron tayong problema dito currently sa Pilipinas kapag gusto mo mag-invest sa mga ganito. Unang-una is manual yung process. So, first of all, ano ba yung treasury bonds or treasury bills? So, para sa mga hindi nakakaalam, ang treasury bonds or treasury bills, so start muna tayo sa treasury bonds. Ang treasury bonds ay mga pautang ng government. Okay? So, pag pumunta ka sa website ng treasury.gov.ph, meron daw, makita nito, 17.27 trillion pesos na debt, na utang. Kaninong utang yan? Kanino nila inutang? Meron bang World Bank ang mga bansa na doon sila umuutang? Actually, hindi yun yung utang na yun, ano? So, yung utang na yun, para makautang yung Pilipinas, kailangan nila mag-issue ng bonds or bills. Okay? Ang bonds, para din siyang stock na pag binili mo itong bonds na ito, meron kang interest na kinikita doon sa bonds. And naka-indicate naman doon. And then, meron din siyang tenor or kung kailan magmamature yung bonds. So, para ding Pag-ibig MP2 na, di ba? Yung Pag-ibig MP2 merong 5 years na holding period. And then, kapag natapos na yung 5 years, pwede mo nang kunin buo plus yung in-invest mo. So, treasury bonds, ganun din. Halos same lang din. Pero, ang kinaibahan lang ng treasury bonds is nakukuha mo yung interest every time na merong interest. While yung sa Pag-ibig, hindi mo makuha until the end nung maturity period. So, ipakita ko sa inyo nandito. So, public offering, treasury bond offering. Ito yung pinaka-latest. So, pag tinignan nyo dito, ayan. So, meron daw coupon rate, which is yung interest rate ng bond, 6.875. And tenor niya is 20 years. So, 20 year yung bond na magbibigay sa iyo ng income na 6.875%. Ang kinaiba niya sa Pag-ibig MP2, hindi to sa pilitan. Okay? Pwede mo ibenta tong treasury bond sa secondary market. So, hindi ibig sabihin na nakalagay dyan 20 year mo rin bubunuin yung nakalagay na tenor, yung parang tatapusin mo. Pwedeng hindi mo siya tapusin. Anytime pwede mo i-pull out yung pera mo and mababalik yung pera mo. Okay? Although, public or secondary market na siya, either nag-gain ka or nag-loss na dun sa face value nung in-invest mo. Pero may income pa rin yan. Next is yung treasury bills. Pag tinignan nyo to, nag-offer ang government ng merong 3 months, 6 months, and 1 year. So, short term siya na hindi tataas ng 1 year yung tenor niya.
So, wala siyang nakalagay na interest rate dahil ang market ang nagdi-dictate kung magkano yung magiging yield mo. Yield dun sa investment na to. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano nakukuha yan or saan nakikita yan. Okay? Okay, so ang problem nga pala dito sa pag-invest dito is medyo manual process. No? Pag mag-invest ka sa treasury bond, like nung in-explain ko dito sa course natin dito na bonds and how to invest sa bonds. So, may guide tayo dyan. Mostly, ang process nyan is pagpunta sa bank and pag-fill up ng mga forms. Pero, ang nagiging problem kapag pupunta ka dyan is usually hindi din alam ng mga teller kung ano yung ibig mong sabihin kapag sinabi mong mag-invest ka sa bonds. Ang naging experience ko dyan, madalas kong na-experience actually, hindi alam ng teller kung ano yung ibig ko sabihin. So, in-explain ko sa kanya, pero hindi pa rin niya alam kung ano yun. Tatawagin niya yung manager, and then yung manager yung tatawagan yung mga may alam dun sa bagay na yun. Okay, so, ganun ang nangyari. So, medyo hassle and time consuming. Pero, ngayon, last week, naka-receive ako ng email from BPI na pwede nang gawing online. Okay, wala nang manual process, online na lahat. And kung meron kang account sa BPI, de-debit na lang nila doon yung amount na invest mo and doon na lang din nila i-remit yung kinita mo. So, pakita ko sa inyo kung saan yan. So, merong website ang BPI na BPI managed funds. Yan. BPImanagedfunds.com. And pag pinintahan nyo itong nasa baba dito yung mga mutual funds nila and UITFs, and dito sa portfolio management account. So, merong time deposit and government securities. So, pag kinlik ko yan, government securities, treasury bills, 6 months. So, meron daw sila in-offer na 6 months and ayan, yung interest rate nandyan. And actually nagawa ko na to and bumili na rin ako. Nag-invest na rin ako dito. And dati meron 3 months dito. Treasury bills na 3 months. So mukhang naubos na. And ang available na lang is 6 and 12 months. So i-click nyo lang yan. Pag kinlik nyo tong invest, i-redirect kayo dito sa login ng BPI. And i-connect niya yung BPI account nyo dito. So, magiging auto-debit na siya and auto-settlement na rin. So, since nagawa ko na to, hindi ko na to gagawin uli. Ipapakita ko na lang sa inyo yung email na receive ko after ng successful na investment. So, ayan. Naka-receive ako ng email, BPI Wealth Transaction Advice. And then, merong parang receipt dito. So, i-open ko to. And nandito yung details nung transaction. So, ayan. Transaction by T-bills, transaction date, maturity, amount, face value. Ayan. Nandyan. So, ayun. Ganun lang kadali. Maglalagin lang kayo. And then, meron na kayong investment na treasury bills. Ngayon, meron lang tayong problem, di ba? Nakita nyo, medyo malaki yung investment niya. 500k. Ayan. So, ganun lang kadali mag-invest sa ganun lang kadali mag-invest sa treasury bills. So, kung gusto nyo pang matuto kung paano mag-invest, visit nyo lang yung website sa howtoinvestforbeginners.com. So, this is Wayne and thanks for watching.